So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol sa WPs nating mahal, especially sa Skoda Shoal, at yung Philippine Coast Guard natin. So, I think mukhang malungkot na balita to. So, yeah, I think ito na yung sinasabi or kinakatakutan natin, So, yun, ang bidyong ito mula kay Chanrep. So, meron tong pamagat na ipinadalang barko ng Philippine Coast Guard sa Skoda bilang kapalit, hinarang ng China, hindi na makapwesto. So, ito na. Ito na yung kinakatakutan natin. So, bago natin simulan, channel, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Agad na pamagat ng video ito ay pinadalang barko ng Philippine Coast Guard sa Skoda bilang kapalit, hinarang ng China. Hindi na makapwesto. Diyos ko, day. So again, John Reps Filipino UC, like, comment, share, subscribe. Start. Umuwi ng Palawan ang BRP Teresa Magbanwa kung saan Ulit, 0-0. Matapos umuwi ng Palawan ang BRP Teresa Magbanwa kung saan nagpadala naman ng Philippine Coast Guard ng panibagong barko bilang kapalit nito, abay tila nakuha na nga ng China ang Skoda dahil nabigo na naman ito makalapit sa Skoda Shoal. Habang ang carrier strike group naman ng Amerika ay pabalik na ngayon sa rehiyon bilang suporta laban sa mga maling hakbang ng China. Iyon. At least meron ding good news. So, ewan ko kung gaano siya ka-good news. So, again, channel support nyo yan, guys. Subscribe. Dahil sa tumataas na operational tempo ng maritime patrol sa buong kapuluan, sinabi ni Navy Flag Officer Vice Admiral Toribio Adasi na ang Philippine Navy ay gumawa ng huling minutong desisyon na mag-pull out sa exercise Kakadu. Ang exercise Kakadu ay isang biennial exercise na pinangungunahan ng Royal Australian Navy na sinusuportahan ng Royal Australian Air Force. Ang exercise Kakadu ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kasosyo sa rehiyon na magsagawa ng mga multinational na aktibidad sa maritime mula sa constabulary operation hanggang sa high-end na maritime warfare. Ito yung gustong ipatigil ng mga makabayan blackmen, ng mga Filipino pro-China. Sinabi ni Adasi na ang desisyon ay ginawa wala pang 24 oras bago ang dapat sanay send-off ceremony ng BRP Antonio Luna sa Subic Naval Operating Base. Hindi na nabanggit ang dahilan pero ang BRP Antonio Luna ay isa sa mga modernong barkong pangdigma ng Philippine Navy at madalas itong nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa ngayon, ang mga barkong pangdigma ng Philippine Navy ay patuloy na nagmomonitor sa West Philippine Sea dahil nakaposisyon na umano sa Skoda ang 4 na barkong pangdigma ng PLA Navy ng China at 9 na Chinese Coast Guard. Pero able to perform our mandate in the conduct of our maritime patrols in the area. Even though there are challenges being presented, we are able to execute our mandate in the West Philippines. And we will continue to do that. So sana nga maging matunggumpay talaga sila, kasi syempre tayo mga Pilipino dito, sawang-sawa na tayo sa pambubuli ng China, men. At sana nga matindigan natin ng maayos yung lugar na yan, especially yung Skoda Shoal, habang patuloy ang tensyon sa rehiyon ay inanunsyo ng Amerika na pabalik na sa Indo-Pacific ang Carrier Strike Group 9 na pinangungunahan ng aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt sakay ang mga fighter jet squadron ng Air Wing 11 pati na ang mga alalay nito na Ticonderoga class cruiser USS Lake Erie, Earl Labor class destroyer USS John McCain, USS Halsey at USS Daniel Inouye. Dahil grabe, no? Ito din talaga kasi yung pinaka-hate ng China kasi kita nyo naman, men. Sobrang grabe yung forma ng yung formation pa lang ng US is sobrang hirap ng pasukin or mahihirapan talaga dito yung China pag nagkataon. Di naman natuloy ang banta ng Iran na pag-atake ay ipinag-utos ni Defense Secretary Lloyd Austin na iwan ng Carrier Strike Group ang Mediterranean Sea at ipakita ang suporta nito sa kaalyadong bansa sa Indo-Pacific kung saan tumataas ang mga agresibong hakbang ng China. At ilang araw na ang nakalipas matapos mag-deploy ang Philippine Coast Guard ng panibagong barko patungo sa Skoda bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa, base sa report, abay hindi ito nakalapit sa Skoda. Nagpabalik umano ito at Ay nako. Ito na yun. Ito na yung kinakatakutan ng mga Pilipino. Kaya nga nung last video natin na nakipag-argue si Sir na marami daw daanan na pwedeng daanan yung barko natin if ever pumasok if ever bumalik tayo dyan sa Skoda kasi sobrang laki daw ng Skoda Shoal. Tapos yun nga, nag-comment dito yung mga kababayan natin na
Kung totoong malawak yan, or kung totoong maraming pasukan yan, bakit nung resupply pa lang, hindi na makapasok? 'Di ba? Na kesyo sobrang liit na nga daw nung resupply. Ano pa kaya kung may barko na ipapalit dyan? So ito na, nagkatotoo na nga, or nangyari na nga. Napahirapan na nga talaga yung pagpasok. And I think if ever na makapasok yan, for sure, grabing harassment yung mararamdaman ng barkong yan if ever na makapasok. Kasi yung China, yun nga, parang nagdidiwang sila eh. Nagdidiwang sila na kesyo, tawag dyan, kesyo napaalis na daw nila yung BRP Teresa Magbanwa. So sana kasi palit yun eh. Like bago umalis yung BRP Teresa Magbanwa, sana maipinalit agad or nandun na ba? Bali parang salitan sila. 'Di ba? Kasi mahirap dito, wala nang tao doon, wala nang presensya ng Philippine Coast Guard doon. So yun, hinarangan ng napakaraming Chinese. I think correct me if I'm wrong na lang yung nakita ko sa balita na 65 Chinese vessels. Sobrang dami nun. 'Di ba? So pinaghahandaan talaga nila tayo. So sobrang nakakalungkot lang din. Sobrang nakakalungkot siya. Magawa ito ng paraan upang makapasok sa lugar. Di ba, umalis yung Teresa Magbanwa doon sa Skoda. Palagay mo ba makakabalik pa tayo doon? O yung pwesto natin, wala na. Nakuha na ng China, hindi na tayo makakapwesto sa Skoda Shoal. Kasi in-announce natin na babalik tayo eh. Kasi in-announce natin Yun na lang. babalik tayo eh. Dito tayo nagkakatalo kasi ina-announce natin. I don't know if ano yung tawag dyan. Ano yung plan ng government natin, bakit nila in-announce yun? Dahil ba para ba aningin yung China? Or sadyang pinaalam na lang talaga nila? Pero I think naman if ever siguro hindi natin pinaalam yun, yung China, automatic na sila dun, magbabantay talaga sila dun. Pero at least na lang 'di ba, kahit meron lang silang counting off guard na hindi sila totally bantay sarado talaga. Kaysa sa ganyan na parang ipinost ng Philippines na may papalit na daw sila, papunta na daw. Of course, alam naman natin na may mga translator yung China. Baka nga nasa hanay pa natin yung yung Samkain spy ng China, taga-balita na okay, meron na kaming ipapapunta diyan. Baka may meron ng ganyang mga spy, di ba? Nakakalungkot lang. Dapat hindi ina-announce in the first place. Kasi pag ganun, siyempre na timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. Pero ginawa naman ng paraan, no? Sinubukan pumasok twice, tapos bumalik. Sinubukan pumasok twice, tapos bumalik. Pero Naku. siyempre hindi pa natatapos nun dahil yung geographiya ng ng Sabina, maraming entry point. No? So kumbaga tatansya tayo kung kailan tayo babalik at sana maswertehan natin makabalik. Hindi siguro doon sa eksaktong pwesto natin, pero may chance bang makabalik tayo dahil unang-una hindi dapat na mawala yung presence din natin doon dahil otherwise Kaya nga. pag hindi tayo makabalik doon, yung worst na pwede nating isipin, baka makuha nga ulit talaga ng China yon, gaya ng ginawa nila doon sa Mischief Reef doon, no? At Wala na, lalagyan na nila yan ng mga building. Ay nako, big mistake talaga yun eh. Pero hindi naman sa ginajudge ko talaga sila totally Ewan ko kung bakit nagkaganon talaga. Sobrang sad. yung agam-agam natin na mag-reclamation sila doon, talagang posible nilang gagawin yon. Dahil ang alam ko na gusto nilang gawin doon sa ating Magbanwa noon ay kaya nila niraram yan at malalaki yung butas dahil gusto nilang naturally Umuwi. lulubog. Kasi nga hindrance siya doon sa resupply mission na ginagawa natin patungo sa BRP Sierra Madre. Sierra Madre. Oo. At yun yung apple of the eye ng China. Apple of the eye. So what if na lang isadsad na lang natin yung mga barkong yan? For example, yung BRP Teresa Magbanwa, like yung BRP Sierra Madre. Sadsad na lang natin. Di ba? Ay, nako. Yung Sierra Madre, kasi grounded siya, military outpost siya. At the same time, nandun din yung puso ng tatlong isla from Mischief, Second Thomas Shoal, yung Ayungin, and of course yung Sabina, na napakalaking bahura na
katabi lamang ng Palawan. Dalawa yung posibleng dapat ginawa, no? Nung alam natin na, of course, no, bumabagyo, understandable naman na pati si China, yung mga vessels nila, talagang, na-rattle din dun sa bagyo. Tapos secondly, medical yung reason. So noong naramdaman na nila na gano'n, kasi hindi rin sustainable na tumagal talaga doon. Grabe. Dahil napakalaki ng Sabina, tumawag na sana ng kapalit, no? Karelyebo, kumbaga. Grabe. Yun yung isang option na dapat nakita doon. Pangalawa, what if lang, if ever na may bagyo, pabilisan na lang ng pagbalik dun. Diba, total mas malapit naman tayo, diba? Huwag nang, papatay-patay. Bilisan agad. Quietly, hindi na sana sinabi muna na may darating pa. Kasi siyempre, alam mo, yung intelligence network din ni China malawak din. Pero nakukuha ko yung... Sobrang lawak talaga, like to the point na mga kapwa Pilipino pa natin yung intelligent ng China. Diba, dapat sa mga yan pag bibitayin yung logic behind it, bakit sinabi rin ng gano'n? Kasi defense posture yun eh. Kasi, kaya bakit sinabi yun? Nagsalita kasi si China, ang bigat nung paratang din nila na it was a retreat from us. Oo, pag retreat, surrender ka. Hindi nga eh. Kaya nga, babalik nga eh. Ang tawag ko nga dyan sa ibang media interviews ko, it was a recharge. Nagpahinga lang. Dahil nga, sorry for the term exploited kasi si Teresa Magbanwa. Imagine 1 versus 200 vessels. Yes. Grabe. 1 versus 200 vessels. Diba? Tapos sasabihin nila, hay nako China. Siguro ang dapat nilang gawin, na for example, yung ginawa ng China na parang pinapalabas nila na umatras tayo. What if na lang, hayaan na lang sila na yun yung isipin nila. Diba? Tapos gugulatin natin sila na bumalik tayo doon. Diba? Ay kaya nga lang, Kaysa naman posturing sa tayo, bro. Pero last, panahon na ba para tanggapin natin? Sabi ni Justice Carpio, tanggapin nyo na kasi yung alok, magpa-escort na tayo sa Amerika. Ngayon, sa pagbabalik natin sa Sabina Shoal, do you think it's time magpa-escort na tayo sa mga friendships natin? Okay. Maganda yung suggestion. Sa military kasi, kumbaga test yan, no? Bago mo ilalabas yung panghuling last resort mo, yung kung ano pa yung makaya mo muna, no? Siyempre, ayaw mo biglain din na ibuhos talaga yung, kumbaga, yung pinakamalakas mong armas. But definitely, nasa plano na yung escort it will happen. But this will be the last resort na sinasabi rin ng ating kasamahan sa AFP and the Coast Guard. So hindi pa time, not this time, not yet. Yes. Kung kaya mo na makapasok pa, then so be it. Alam ko gagawan ng paraan ng ating Coast Guard yan at ng Philippine Navy. Huwag tayong mag-alala dahil sila rin at ang alam ko, si China... Wait lang, US pala to? US Coast Guard, okay. Nag-iisip ko anong gagawin natin. Nasataranta rin sila eh. We have to remember that. Takot din sila dahil hindi pa tapos yung laban. Round 1 lang yung nakita natin dyan. May round 2 and round 3 pa na mangyayari. At sigurado ako na matatalino naman yung mga kasama natin dito sa AFP at PCG. Meron silang gagawin yan. No? For sure, makakabalik tayo dyan. At ang pinaghahandaan din nila yung escort. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, kita nyo naman yun. Diba? Malinaw pa sa klaro. Ito yung sinasabi natin eh. Actually, hindi naman tayo, hindi tayo naman problema na umuwi nga yung BRP Teresa Magbanwa. Or uuwi man siya. Kasi syempre, sino ba naman tayo, di natin alam yung totoong sitwasyon ng BRP Teresa Magbanwa. Ang opinion ng talaga ng taong bayan dito is bakit biglang pinull out yung BRP Teresa Magbanwa nang walang kapalit. 'Di ba? Or sana man lang inabisuhan na, oy, palit tayo dito, palit tayo. Or for example, kunyari, papalabasin nyo na magre-resupply yung isang Coast Guard. Tapos yun pala, switch pala yung mangyayari. 'Di ba? Yun sana. Kasi ito na nga, nangyari na nga, 'di ba? Sabi naman ni Sir, do wala akong sa sa Coast Guard natin. Pero sabi kasi nila na tawag diyan, sobrang laki ng Skoda. Like di daw tayo dapat mag-alala, pero ayun. Kita naman natin twice nang sinubukan tapos hindi nagtagumpay. 'Di ba? And syempre, yun nga,
kahit sabihin natin na makapasok yung yung Coast Guard natin diyan, expect na natin na mas grabe yung matatanggap niya over sa BRP Teresa Magbanwa. Biruin mo, I think twice or kalahati lang Kalahati lang ng laki ng BRP Teresa Magbanwa yung ipapalit. So mas grabe yung dadanasin doon. 'Di ba? Patungkol naman doon sa sa escort ng US. Siguro iniisip ng gobyerno natin kasi yun nga sabi nila last resort na yung yung US na magpapa-escort tayo. Siguro kinakatakot lang nila na baka for example magpapatawag diyan magpapa-escort na tayo ng US tapos mahanapan ng paraan ng China yan kung paano madidismantle yan. Hindi wala na tayong last resort ngayon. Wala na tayong last option. For example lang, may gagawin yung China na mapaalis din yan yung US. Diba? So siguro yan din yung isa sa rason kung bakit hindi sila gaanong padalos-dalos sa paglagay ng US dyan. Ay nako. But anyways, why not, diba? Why not subukan nila ng isang beses lang? For example, US Coast Guard lang muna. Or I don't know pwede bang pumasok yung US Coast Guard dyan or US Navy na agad. Hindi natin alam Ay nako. Nakakaano yun, nakakalungkot yun na medyo nakakainis. Diba? Kayo guys, anong masasabi nyo dun? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. I know for sure kayo din medyo nasaktan kayo. Diba? Kasi syempre, teritoryo natin yan. Grabe yung expectation natin. Grabe yung pag-commend natin sa sa BRP Teresa Magbanwa na tumagal talaga siya diyan. Tapos in the end, ganito lang pala yung mangyayari. Parang na zero tayo dun. Ang nakakatakot diyan baka yung China biglang may gagawin na dun sa Sabina. 'Di ba? Like tayo na yung mahihirapan sa pagpasok dun. Tapos yun nga, if ever na meron ng some kind mga bagyo siguro, if ever na magsiuwian both parties, sana paunahan na lang sa pagbalik. I think mas kaya naman nating bumalik agad. 'Di ba? Paunahan lang talaga. So, yun lang naman muna. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, John Rep. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Like nyo. I-subscribe nyo rin. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe. Out.